Hayaan ninyong bigyan ko kayo ng background about dyan sa binasa natin sa Psalm 63, 1 to 4. Isinulat po yan ni David habang siya ay nasa ilang, in a dry and weary land without water. Ito yung pagkakataon kung saan meron silang sigalot ni Absalom. So ito po yung background, babasahin ko na lamang, basahin natin sa in a nutshell. Si Absalom ay ikatlong anak ni Haring David sa kanyang asawang si Maaka. Kapatid niya si Tamar at siya ay maganda. At si Amnon na kanyang kapatid sa ama, anak din ni David pero sa ibang asawa, ay nagnasa kay Tamar at siya ay ginahasa. Ginahasa ni Amnon, si Tamar na kapatid ni Absalom. So sa loob ng 2 taon, kinimkim ni Absalom ang kanyang puot kay Amnon. Kaya inanyayahan ni Absalom si Amnon sa kanyang bahay para sa isang salo-salo. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, sa harapan ng iba pang mga anak ni David, ipinapatay ni Absalom si Amnon sa pamamagitan ng kanyang mga tauhan. So nalaman ni David in short. So dahil sa takot sa kanyang ama na si Haring David, si Absalom ay tumakas patungong Gesur or Jasur, kung saan siya nanatili sa loob ng 3 taon. Kaya inatasan ni David ang kanyang general na si Joab na ibalik si Absalom sa Jerusalem, at gayon nga ang nangyari. Kaya sa pamamagitan ni General Joab, si Haring David at Absalom ay nagkasundo. Yun nga lang, maliit na sukat lang yung kapayapaang na magitna sa kanilang dalawa. Nandun pa rin yung sort of hatred kay Absalom sa kanyang ama na si David. Kasi ang pakiramdam, hindi po naisulat dyan, ang pakiramdam kasi ni Absalom, parang pinagkibit-balikat lang ni David yung pagkakagahasa kay Tamar ng isa niyang mga anak na si Amnon. So kinimkim yun. Bakit walang violent reaction mula sa aking amang si David? Nang gahasain ng isa kong mga kapatid sa ina, yung aking kapatid mismo na si Tamar. So yun po yun. Nasa puso ni Absalom yun. Meron siyang galit sa kanyang tatay. Mamaya malalaman natin bakit ganun si David. Bakit siya ganun? Sa kasamang palad, hindi nagtagal ang kapayapaang ito. At yun nga po, sinimulan ni Absalom na palihim na sirain ang pamamahala ni David. So dito po muna tayo. Sa loob po ito ng isang tahanan sa isang pamilya. Nagkaroon ng sigalot sa loob. Yung sigalot sa labas, madali pa yun kung pagtutulungan ng pamilya. Ang sitwasyon po dito, yung mismong household ni Haring David ang may problema. Matinding problema. So nagkaroon na po ng rebellious heart si Absalom laban sa kanyang amang si David. I think sa ating mga magulang, sa mga may anak na, yun na lamang nakita natin, parang mas malapit yata anak ko sa kapitbahay namin kaysa sa aming mga magulang. Hindi ba masakit na sa damdamin ng magulang yun? Ng bata? Masakit yun. Nakita mo, biglang nagmano yung bata sa iba. Samantalang sa bahay ninyo, hindi naman nagmamano sa inyo yung mga anak nyo. Masakit sa damdamin yun. Lalo na ito. Yung mismo ikatlong anak ni David, because of this, yung naman nangyari, na panggagahasa kay Tamar, nagkaroon niya ng galit at nagkaroon ng rebellious spirit, yung mismong anak niya sa kanya. So, napakabigat po ng sitwasyon ni David by this time. Ano pa yung nangyari? Sumusunod. Kaya inilagay ni Absalom ang kanyang sarili bilang hukom. Siya mismo ininstall niyang sarili bilang isa sa mga judges sa Jerusalem. Anyway, prinsipe siya. At nagbigay ng mga pangako pa sa kanyang mga kasabwat kung ano ang kanyang gagawin kung siya ang magiging hari. Napakarumi, politika. Nakita natin sa Pilipinas, di ba, yung mga magkakapatid? Nanggaling sa isang ama, nanggaling sa isang ina, nang lumabas nag-aaway sa politika, nag-aagawan ng posisyon, hindi ba nakakahiya? Hindi man lang mag-giveaway yung isa, kapatid naman Pero hinarap nila, mas pinili nila magkaisa para hindi nakakahiya ang pamilya, ang pangalan ng pamilya. O huwag magkaisa at magkapahiya-pahiya ang pangalan ng pamilya natin. Pinili nila yan, di ba? Mga kapatid, yung pangalan ng mga pamilya natin, huwag natin sisirain. Mas mabuting mag-giveaway na tayo.
kaysa makaladkad sa lusak yung pangalan ng pamilya. Napag-uusapan natin yung patungkol sa dignity. Tulungan natin ng ating mga pamilya, yung dignidad ng pamilya, naroroon matibay. Kasi nakakaladkad ng pansarili nating mga kagustuhan ang pangalan ng ating pamilya. Gusto ba natin yung pangalan natin pag nabanggit, ay, kalimutan mo na yan, huwag ka na makipagkaibigan dyan. Ganito yung pamilya niyan eh. Minsan lang, kapatid lang ha, hindi pamilya. Ay, nako, iwas ka dyan. Yan ba yung kaibigan mo ngayon sa school? Lumayo-layo ka dyan. Alam ba yung kuya niya, ganito? Nakakulong yun, lumaya lang. Nakita niyo yun? Konting bahid dungis na gawin natin, yung ipelido natin, yung family name, nakakaladkad sa kahihiyan. Nagkakaroon ng maraming dungis. At yun po, halos hindi nagbubura sa isip ng mga kapitbahay, sa isip ng lahat ng tao na nakapaligid sa ating buhay. Hindi po yan nalilimutan. Laging nandun na yung stigma. Iwasan mo. Sino palang ibanghelista yan? Ibanghelisang taga Laguna ba yun? Ibanghelisang taga Pasig? Taga Pasig po, walang problema kung ganun. Kasi kung ibanghelisang taga Laguna, pinag-usapan natin, ikakadena kita sa bahay para hindi ka na makapunta dyan. Ganun po. Kaya mag-iingat tayo kung saan natin dinadala ang ating mga pangalan. Opo. Yung ipilido natin, yung pamilya natin, nakakaladkad natin sa lusak. Ganun mismo ang kalagayan ni David at wala siyang magawa. Kaya ang sabi po dito, di ba? Lumakas ang pagsasabuatan. Kasi marami na siyang mga naloko-loko si Absalom. Maraming kumakampi sa kanya. Sabi nga rito, pagkaraan ng 4 na taon, siya ay pumunta sa Hebron. Kaya nga po, Hebrew ang tawag sa kanila. Kasi doon sila dati tumira si Abraham sa Hebron. Kaya tinawag silang Hebrew. Okay? Okay, so additional knowledge po yon. Bakit Hebrew? Because si Abraham tumira minsan sa Hebron. Kung saan lihim siyang kumilos upang ihayag ang kanyang sarili bilang hari. Ito na, meron ng kuditang nangyayari sa loob ng tahanan ni David. We know David, right? David is a giant killer. Giant killer. Hindi lamang yon. David is the man after God's own heart. Lahat ng pabor ng Diyos na kay David. We know all of the stories. Hindi lamang yon. Dahil siya nga yung pinakamalapit sa puso ng Diyos, si David talaga kinikilala ni Yahweh na talagang hari ng Israel, hindi si Saul. Si Saul pinili ng tao, si David pinili ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag kasi kayong tumitingin sa panlabas na kaanyuan. Hindi ko matangkad, gwapo, maputi, yan na ang leader. Tsaka kami ng Panginoon, di ba? Ganyan kasi kayong mga tao ang tinitignan yung panlabas lang. Ano nangyari si Saul? Saan sila dinala ni Saul? Sa lusak ng pagkakamali, pagkakasala sa Diyos. Yan pinili ng Panginoon si David. Si David, bata pa by that time. Pero makisig kasi siya. Si David po, bago siya naging giant killer, lion killer muna si David. Batang-bata, kasi po hindi ka pwede maging shepherd kung takot ka sa hayop, sa mga mababingis na hayop. Kung takot ka sa lobo, sa mga wolf, takot ka sa mga bear, or let's say, lalo na sa leon, hindi ka pwede maging shepherd. Si David po, batang-bata pa lang siya, pero napakakisig. Merong courage, merong resolve. Kaya, ang galing niya sa slingshot. Kasi yun ang pinapapatay niya sa mga mababangis na hayop na gustong lumapa doon sa mga tupa na kanyang inaalagaan. Kaya one day, tinawag siya ng Panginoon, David, hindi lamang leon, malalaking leon, ang papatayin mo today, mas malaki pa sa leon at may armas. And that was Goliath, right? Even though meron 3 bato na inipon si David, 3 or 4 na bato, isa lang doon ang kinailangan niya para si Goliath mapatumba at mamatay. Sabi nga po sa Biblia, di ba, kung babasahin niyo yung kwento doon, ang laki, pati espada ni Goliath, ang laki. Hindi kakayanin ng isang tao. Di ba? Pero yun ang ginamit ni David, pampugot mismo sa ulo ni Goliath. Yun yung David na pinag-uusapan natin, mga kapatid. Yun yung David, hero of heroes, the king of kings on the land. And ito ngayon ang kalagayan niya sa buhay. Para bang sa mga buhay natin, yung parang kailan lang,
na napakariwasa ng buhay natin. Yung bahay natin, kapag tinignan, talagang ang mga tao around, gandang-ganda sa bahay natin, ang ganyan. Ang pamilya natin, kilalang kilala sa bayan or what. Biglang after 20 years, ito tayo. Insignificant sa ating barangay. Because of those many things na nangyari sa ating pamilya. Mas masahol ngayon ang kalagayan ni David. Nagkukudita si Absalom na kanyang anak at tinatry na kunin ang crown from him. Kaya nung lumakas ang sabwatan at ang bilang ng mga tagasunod ni Absalom ay patuloy na dumami, anumat nagsimulang matakot na si David. Yung lion killer, yung wolf killer, yung bear killer, yung giant killer, nakadaman ng takot sa kanyang puso. At ang kinatatakutan niya, sarili niyang dugo, sariling anak. Kaya anong nangyari? Natakot siya para sa sarili niyang buhay. Kaya ang ginawa ni David, tinipon niya ang kanyang mga lingkod at tumakas mula sa Jerusalem. Hindi mo pwedeng iwan bilang hari, hindi mo pwedeng iwan ang post mo. Ang trono, hindi dapat iniiwan yun. Kung paano ang Diyos na nasa langit, hindi kailanman aalis sa kanyang trono at iba ang luluklok, hindi dapat nangyayari yun. Parang si David, yung captain of the ship, right? Yung captain of the ship, pag lumubog ang ship, hindi pwedeng umalis ang captain. Unlike sa mga nababalitaan natin lately, ang una pang tumatakas yung mga kapitan. Hindi po dapat kapag lumubog yung ship kasama yung captain. Kaso si David, iba na ang kanyang sitwasyon by this time. Iniwan niya ang kanyang luklukan, tumakas siya mula sa Jerusalem, nagtago sa ilang. May mga kasama po siya, marami siyang kasama, but then again, look at this. Why? Ang question, why? Kung nasa position of power na ang pag-uusapan, nandun pa naman si David eh. Hindi pa eh. No? Pero ganyan na lamang, iba ito. Ibang kalaban itong kinakaharap ni David. Sarili niyang anak. Ang ganda pa naman ng pangalan, Absalom, ano? Anyway, nasa inyo naman yun. Kung magkakaroon ng anak na lalaki, pangalanan niyo Absalom. Or Solomon na lang, or what. Or, nasa inyo na rin yun, David. And so on and so forth. So, tumakas sila. At nandun sila sa isang lugar na kung saan ay binabanggit na kanina dun sa binasa natin, lugar na mainit at sila'y nauuhaw. Kumbaga, yung comfy na nararamdaman niya doon sa palasyo, walang-wala doon sa lugar na yan. Kaya durog ang puso at kaluluwa ni David nang isinusulat po niya yung binasa natin kanina. Yun po yung storya behind the scripture. Ugaliin po natin pag tayo nagbasa ng isang verse o ng isang konteksto o ng isang chapter, ano kaya ang sitwasyon habang isinusulat ito? Lahat po ng sulat ni Pablo, for example, malalaman natin yung bigat or gaang na sitwasyon kung babalikan natin yung Book of Acts. Kasi po, habang laman si Pablo ng Book of Acts, isinusulat niya yung kanyang mga epistles. At doon natin malalaman, nung sabihin pala ni Pablo na to live is Christ, to die is gain, nung si Pablo pala ay nag-encourage sa mga kapatiran na gawin ang kanilang gawin sa Panginoon, nakakulong pala siya noon. Alam niyo mga kapatid, yung buhay ng mga mananampalataya, especially nung araw, ng biblical times, hindi po madali. Pag nagbasa tayo ng scripture sa New Testament especially, puro encouragement, puro pagpapalakas, parang walang problema, pero tunghayan ninyo yung background nila habang isinusulat yun. Sila'y tinutugis, wanted, dead or alive, mas mabuti kung dead. Anytime they can die, nakakulong, pinahihirapan, yun po ang sitwasyon. Kaya pag nagbabasa tayo ng sulat ng mga apostol, sulat ng mga disciples sa New Testament, tandaan natin, hindi yung sinulat habang kumakain siya ng ubas at nagsusulat. Hindi yun nandun sa ilalim ng puno, nakasakay sa isang swing at ang sarap ng buhay niya doon. Hindi po. Hindi, walang comfort. Wala. Si John the Beloved, nang sinusulat yung Book of Revelation, nasan siya? Naka-exile siya sa island of Patmos. Yung pong Patmos parang iwahig. Hard labor po ang kinalagyan ni John. Hanggang tumanda siya. Nung matanda na siya, sa kanya sinulat yung Revelation, di ba? Napagpag ang katawan ni John, yung kanyang pagkapata, nung siya nakakulong doon, hard labor po. Minsan kasi pag in-imagine natin, matanda na siya, nakupo, nagsusulat, nalimutan natin ano yung mga pinagdadaanan niya by that time. Bago yung point na isinusulat niya yung revelation ng ating Panginoon.
Kandahirap po ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Maisulat lamang yung mga words of encouragement and love na binabasa natin at hindi binabasa ng madalas. Hindi lang po dugo at pawis ang nasa likod ng binabasa nating Biblia. Buhay din po ang naging katumbas niyan. Kaya imagine, meron tayong mahal sa buhay, malapit nang mamatay, sumulat ng love letter sa'yo, na matanggap mo, hindi mo binasa, andyan lang, inaagiw. Kung kayang buksan ng gagamba yun, yung gagamba pa nakabasa ng love letter na supposedly for you. Namatay at namatay yung tao, you're not reading the love letter for you dun sa taong yun. Yon ang nararamdaman ng sino man. Hindi mo binasa yung text ko sa'yo kanina? Hala, umaga pa yun eh. Sana iba yung mukha mo ngayon kung nabasa mo kanina. Sana hindi mo ako kinakausap ng ganyan. Kung nabasa mo sana kanina umaga, yung chat ko sa'yo. Nangyayari sa hindi. Right? Read the message of God. Read the message of the Scripture. That is for us. Wag nating talikuran, wag nating i-ignore. Kasi love letter yun. At yung mga sumulat nun namatay para sa'yo. Yung leader ng mga sumulat ng mga Scripture namatay for us. Yung sumulat namatay din for us. Yung mga naglimbag ng Biblia, yung mga nagtiyaga para i-translate yung original Aramaic and Greek sa Tagalog o sa English, mga nangamatay na rin yun. Habang buhay silang nagsulat. Nagpakadalubhasa para ma-translate yan sa lengguwaheng kaya mong basahin. All you have to do is open it and read it. Alam niyo yung pagbabasa ng Biblia, isa sa dapat araw-araw ginagawa ng isang Kristiyano. Because pag binuksan po natin ang Scripture, pag-ibig ang laman nun. Pag-asa, kapangyarihan, lakas, sigla, at langit po. Yung ticket sa langit, nandun din. Kaya pag hindi tayo nagbabasa ng Biblia, kawawa ka naman. Hindi ka nagbabasa ng manual, kaya hindi mo totally ma-enjoy yung ibinigay ng Diyos sa'yo. Parang sa Pilipinas lang, di ba? Bili ka ng bili, gumagastos ka, hindi mo alam pala, meron kang 50% off kasi hindi mo binabasa yung rules and regulation. Pag nalaman mo, huli na. Hindi na ako pwedeng kumain yan kasi lagi akong kinakain yan, hina-high blood na ako. Yung pala all along, 50% pala ako dyan o 20%. Hindi ba nakakapanghinayang yun? Lalo na ang Biblia po. Pag hindi natin binabasa yan, lalo tayong manghinayang. You missed 99% of your life. Para ka lang laman na humihinga and that's it. The life, where is the life na nagmumula sa Panginoon? So ganun po kahalaga ang pagbabasa ng Scripture. At wala na akong idea kung paano ko pang maipapaliwanag pa yung kahalagahan ng Scripture na ito. So tingnan po natin, naatadahuhin uli natin yung sinabi ni David. Ngayon alam na natin ang background. So sa kalagitnaan ng napakahirap na sitwasyon, isa lang ang tinakbuhan ni Haring David. Si Haring David, pag may problema, isa lang ang tinatakbuhan. Awit 63 verse 1 muna. O Diyos, ito ngayon siya, nagmumuni-muni siya, what happened to me? O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Ang tunay na Kristiyano, Diyos agad ang hinahanap. Hindi kung sino-sino. I need a shoulder to cry on. Ayaw mag-pray, gusto may kausap na tao. Ayaw dumalo, gusto, saan pupunta? Maglilima yun, baka makalimot ako sa bata. No? Makapunta sa wadi-wadi. Pues wala doon yung hinahanap mo. Ang hinahanap natin, kung saan naroon ang ng Diyos. Ulitin ko po, ang tunay na Kristiyano, any kind of problem, Diyos agad ang hinahanap. Katulad po ni David. Sino ba ang most powerful person ng panahon ni David bukod sa kanya? Bilang tao siya. Kaso, nangihina rin siya eh. Yung mga presidents, yung mga leaders, yung mga kings, sa tingin ba ninyo hindi nangihina yung mga yan?
Pag nanghina sila na nasa rurok ng kalakasan, natakbuhan ng mga nasa ilalim nila para humingi ng kalakasan, saan sila tatakbo? Saan sila tatakbo? Mapalad tayo dahil alam natin, tayo ng mga anak ng Diyos, kung sino yung tatakbuhan natin. And that is God alone. Okay? Kaya Jesus first. God first. Ako, ito na naman, parang nalalagas na naman yung mga kasama ko sa opisina, Panginoon. Yan. Lord, nawa po ganito. I pray, Lord, ganito po. Diyos po agad ang takbuhan natin. Okay? Hindi lamang yung verse 2. Ang sabi ni David, hayaang mong sa santuaryo, ikay aking mapagmasdan. At ang likas mong kalwalatian at ang kapangyarihan. Yung sanctuaryo kasi, lugar yun eh. Parang place of refuge. Ang sanctuary. Diba? Doon daw siya pupunta. No, hayaan mong pumunta ako doon sa aking safe refuge kung saan ang makikita ko lang, ang aking mapagmamasdan ay ikaw. Ang likas mong kalwalatian at kapangyarihan. Ang tunay na Kristiyano, ang unang tinatakbuhan, pinupuntahan, sino? Ang Diyos din. You know what? Hindi po lahat ng Kristiyano naiintindihan yung ano ba yung secret place na sinasabi ni David. Alam niyo po ba si King David, katulad sa binabasa natin, sa tuwing siya'y nalalagay sa ganitong sitwasyon, meron siyang secret place kung saan ang naroon lang siya at ang Diyos. He has this sort of sanctuary, place of refuge, na kung saan pagtakbo niya doon, siya lang at ang Diyos ang naroon. And the presence of God is more than enough. Kaya nga hindi po ba sinabi ng kanyang anak na Solomon, for the Lord is my tower, and He gave me the power, and so on and so forth. Diba? God is my refuge. God is my strength. Diba? The ever-present help in times of trouble. Therefore, I will not fear, though the earth be removed, and though the mountains be thrown into the midst of the sea. Kanta po yan. Yun ang kagandahan ng mga praise and worship ng araw. Kapag kinabisado mo yung lyrics, Bible version. Yun ang kagandahan ng mga classic praise and worship, Bible verse. Hindi ka masisiro sa memory verse. So yun po, ang hinanap ni David pagdating niya doon sa kanyang pagka-quiet time, sa kanyang pagbubulay-bulay, ang tanging niyang gusto makita ang Diyos. Muli ko, Lord, makita ko lang ang maganda ninyong mukha. Maalala ko lamang, Panginoon, yung lahat ng mga bagay na ginawa mo sa aking buhay. Lord, ako'y nababawasan yung hirap sa aking puso. Yung bigat, yung kaguluhan ng aking isip, Panginoon, nalalambungan na inyong liwanag. Napakahusay ni David. He knows what to do. Kaya siya ang ginawang hari ng ating Panginoon. Hindi lamang yun, siyempre. Sa verse 3, dito ngayon yung realization ni David sa buong buhay niya. Sabi ni David, ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Your loving kindness is better than life. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Again, awit po ito. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. I will lift up my hands unto thy name. Ginawang kanta rin po ito. I don't know kung inabutan ninyo. No, inabutan ko siya eh. Yung mga classics kasi. Oo, yung mga classics. Bakit? Bakit kaya sinabi ni David na, O Panginoon, makapangyarihan ng Diyos, alam po ninyo, yung inyong pag-ibig ay mainam pa kaysa buhay. Kung tutusin, walang wonder dun. Totoo naman eh. Yung loving kindness po ng Diyos is more than enough for us to survive on this planet. Life is not really life kung wala ang Diyos kasi. Kaya yun ang termino ng Biblia, di ba? Yung mga taong wala pang Kristo sa puso, they are spiritually dead. Kapag tinignan po, ito, biblical po ito, not for me, this is from the Bible, ang sino mang wala pang Kristo sa buhay, hindi pa tumatanggap kay Jesus Christ bilang personal Lord and Savior, at nagsuko ng kanyang sarili sa Panginoon, pag sila tinignan ng Diyos, mga patay. Yung pong mga taong wala pang Kristo sa puso, sila yung tunay na living dead. Totoo pong may zombie. At marami yan sa paligid natin. Zombie or living dead. Pero hindi katulad nung nasa movie. Ang living dead, kumikilos, nagtatrabaho, lalaki ng sahod, mga popular, yumayaman, pero patay.
sa mata ng Diyos. Yun po ang tinitignan ng Diyos sa isang tao. Kung yung si Kristo nakaluklok sa puso ng taong yun at ang Holy Spirit ay sumasa kanya, then this person is really alive. Yun po yung sinasabi ni David. Kasi alam niyo kung bakit niya sabi yun? Kung babalikan natin ng konti, rewind tayo ng konti, nagsimula ang lahat because of Bathsheba. Mula nang may mangyari between him and Bathsheba, although pinatawad na naman siya ng Panginoon, but the consequences of that is a lifetime. Yes. Namuhay pa rin si David. Nagsisi siya na mamatay yung kanyang anak, nabihis na uli siya, namuhay siya na bilang hari, naging mabuting hari, and so on so forth. But you know, the sting of sin, kumapit sa kanyang mga anak. Yun yung sad part of sinning. Ang good part, napatawad tayo ng Panginoon like David. But you know what? Yung consequences, eksakto sa katulad ni David, it will be for his lifetime. Hanggang mamatay po si David, marami siyang dinaanan ganito sa mismong pamilya niya. Kaya nga sabi ni David, oh Lord, ngayon ko na-realize, with what's happening to me now, your loving kindness is better than this life na kinalalagyan ko ngayon. Kasi alam ni David, habang siya nabubuhay, susuong siya sa ganung klase ng mga problema, mga dagok sa buhay, because of what he did before. Isama pa yung sinful nature ng mga anak niya. Diba? Isama pa yung sinful nature mismo ng mga anak niya. At yung consequences ng ginawa niyang kalokohan nung araw, ito ngayon ang mga kinahinatnan. Hindi natin pag-uusapan ngayon sa Solomon, but we know what happened to Solomon. Napakagandang example ni Solomon. Pumulit siya kay David, di ba? At nang tanungin siya ng Panginoon, anong gusto mo, Solomon, bilang papalit sa trono ng inyong amang si David? Wisdom po, understanding and knowledge. Kaya tuwan-tuwa ang Diyos at nagsilbing encouragement sa atin sa Solomon. Pwede siyang humingi ng power, more power. Di ba? More treasure. Pero sabi ng Solomon, no. Lord, give me wisdom. Bigyan mo ako ng proper, ng good judgment. But you know what happened to Solomon later on? Kung babasahin po natin yung aklat ng Ecclesiastes or Mangangaral, si Solomon din po sumulat doon. Kaya ganun kung magsalita si Solomon sa Mangangaral, bunga yun ng kanyang kalagayan bilang isang makasalanan. Bumagsak din siya sa matinding kasalanan. Kaya nga po yung sinabi sa aklat ng Ecclesiastes, di ba? Yung pong aklat ng Ecclesiastes, point of view ng isang taong nasa kalagitnaan ng pagkakasala. Nananamlay na siya sa mundong ginagalawan niya. Yun po ang bunga. Di ba maraming tao, kaya nga po may nagpapakamatay eh. Tapusin ko na to, wala namang nangyayari sa buhay ko, kundi puro kalokohan, puro kandahirap na lang. Lagi naman akong bitin sa lahat ng bagay or what, buti pa, kitilin ko na lang ang buhay ko. Nawawalan sila ng saysay. Ang tingin sa buhay, walang saysay. Kaya nga po ang mundo, di ba, tinatapalan niya ng mga material things? Yearly na lang may bagong cellphone. Uy, na-realize mo ngayon na ang buhay mo ganun na lang, kaya ang lungkot-lungkot mo. Meron dumating na mga bagong mga shiny things na naman. Hindi ba napupukaw yung pansin ng tao na pupunta doon? Kundi man sa artista napupunta yung iyong atensyon, kundi man sa pagkain, sa paglalamyada kung saan-saan, sa pagtulog o sa pagkain o sa pagbili ng kung ano-ano. Right? Pero yung mismong ugat ng problema, yun nakakalimutan kasi siya. Kaso babalik at babalik yun. Pag nakuha mo na yung material possession na gusto mo na ikamo, kapag nabili ko ito, makakalimutan ko ang mga problema. Hindi eh. Napakaiksi lang ng panahon na matatapalan niya yung problema mo ngayon. After a while, ayan ka na naman. Ang tingin mo sa binili mong dati, gustong-gusto mo, basura lang to, wala namang maitutulong to sa buhay ko. That's why sinabi po, God's loving kindness is better than life itself. Especially sa kalagayan nating nasa sinful nature. Nasa DCL po yan one day, i-revive ko ang pag-aaral sa DCL para po sa inyong lahat ng mga baguhan. Okay? Uulitin ko po yun kasi napakaganda po na itinuturo ng aralin na iyon. Life, man is more than matter. We are spiritual beings. Ang kaya lamang pakainin
No? Ang kaya lamang ipakain sa laman ay mga bagay na material. But since we are more than matter, we are spiritual beings, ano naman ang pinapakain mo ngayon sa iyong kaluluwa? Doon ngayon pumapasok ang Diyos. Doon pumapasok yung mga pinag-usapan natin ngayon. Doon pumapasok ang Biblia. The Bible is the food for your souls. Pag hindi mo kinain, tinanggap ang salita ng Diyos, you are what? Payat na payat ang kaluluwa mo. Diyan magsisimula, wala kang pag-asa. Niisipin mo ang Diyos na nasa langit, hindi mo rin magawa. Bali, ang kalaban pa, nandyan siya, di ba? Anong ginagawa ni Satanas everyday? I-guilt trip tayo, di ba? Dadulo-dalo ka dyan, ang arte-arte mo. Kung alam lang ng mga nasa church na kung sino ka talaga. Di ba? Ganun ang kalaban po, yun ang gawain niya. Ibalik yung nakaraan. Especially yung mga pangit na nakaraan. Kaya nga po ang tawag sa kanya, Satan, deceiver, or siya yung enemy. Siya yung accuser. Now imagine that. Kung hindi natin alam ang scripture, katulad ni David, mas masahol po ang kalalagyan natin. Dahil loving kindness is better than life. Kaya pupurihin kita, O Diyos. At this point in time of his life, si David po ang tanging na lamang talaga niyang pag-asa, ang amang nasa langit. Wala nang iba pa. Yung pagiging hari niya, hindi na. Kaya po yung posisyon sa politika, yung posisyon yung pagiging hari, that's not everything. That is nothing pag humarap ka na sa tunay na mukha ng buhay. Especially at the thought of death, na malapit ka ng mamatay, na biglang nalaman mo may sakit ka pala, kahit hindi ka pa natataningan, yun ngayon, ano ang magagawa ng crown? Ano magagawa ng kayamanan? Ano magagawa ng lahat ng inimpok mong yan sa kinakaharap mo ngayon? Nothing. But God, yes, meron siya magagawa sa ating lahat. Kaya andun ngayon si David, ikaw lamang, O Diyos, ang aking pag-asa, dahil loving kindness is better than life. Yun nangyayari sa kanya ngayon kay David, yung mismong siya nakakapagbulay-bulay ng ganun, nagkaroon siya ng ganung klase ng attachment or connection sa Diyos, that is part of God's loving kindness. We cannot reach God. No one can connect to God on his own. No one can reach God on his own. No one can remember God on his own. It must be God Himself through the power of the Holy Spirit. Yung kalagayan ni David ngayon, Lord, maraming salamat sa inyong loving kindness. Meron akong kakanyang makausap ka. Meron akong kakanyang marinig yung mga salita. Yun po yung sinasabi ni David. And that matters most in life. Ang dami natin problema, di ba? Yung kapitbahay, problema mo. Hindi lamang yun, ang pinakamatinding problema, sarili. Maraming tao, ang problema niya, sarili niya. Paano mo isosolve yun? God can solve that. Katulad po ni David. Kaya yung pong sinabi niya, ulitin ko po, napakaganda kasi, your loving kindness is better than life. At sa verse 4, ito ngayon, na-realize niya, grabe ang loving kindness ng Panginoon. Kaya sabi sa verse 4, habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat pa rin. At ako ay dadalangin ang kamay ko'y nakataas. Yung total surrender. Kung nakikita po ninyo pag tayo maawit o nananalangin nakataas ang kamay ng iba, yun po kasi siya. That is biblical. Si Abraham po nagtaas ng kamay. Si Moses nagtaas ng kamay. Si Joshua. No? Si Caleb. Si David. Si Saul. Lahat po ng mga anak ng Diyos nagtataas ng kamay. Tanda po yun ang pagsuko sa kalooban ng Diyos. Kaya kung tayo po yung matagal ng Kristiyano, at hindi mo nagagawang magtaas ng kamay, baka marami ka pang hindi isinusuko sa Panginoon. Hindi ko alaman-laman ng puso ninyo at isip ngayon, pero I wonder why. Bakit maraming dito na lamang sa kwartong ito, matatagal ng Kristiyano, hindi nagtataas ng kamay sa Panginoon? What's wrong with you? What's wrong with us? Kung talagang surrendered ka sa Diyos, you will lift up your hand in surrender unto the Lord. Huwag natin hintayin na meron taning ng buhay mo saka ka magtataas ng kamay sa Diyos for help. No. Sabi ni David, habang ako'y nabubuhay, and this is every second, every day of his life, until he dies. Matitigil lamang pagtataas sa David ng kanyang kamay pag nabubulok na siya sa hukay. At itutuloy niya ang pagtataas ng kamay pagkasama na siyang Panginoon doon sa langit. So that is my personal question to all of you.
Bakit hindi mo kayang magtaas ng kamay sa Panginoon? You know the answer. Kayo na ang Diyos ang siyang mag-usap patungkol dyan. And verse 5, ang sabi ni David, dahil nga ayan na, tinaas na niya, surrender niya muli ang kanyang sarili sa ating Panginoon. Verse 5, itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan, magagalak na umawit ng papuring alay. Kasama po ang pag-awit sa Diyos. Masarap ba yung pakiramdam na yung mga misis inaawitan ni mister? O ayaw na ayaw mo, tumigil mo, arte-arte mo dyan. Huwag naman ganon. No? Especially kung seryoso, baka naman kasi puro kalokohan yung kinakanta eh. O panunuya or what. Pero hindi ba, ang sarap nung biglang someone will sing a song to you? Out of the blue? Yung anak namin si Eunice, kasi kumakanta yun eh. Especially nung medyo bata pa siya. Pag kumakanta yun, nadudulog ang puso ko doon. Oo. Kasi, imagine, your child is singing, of course, singing to the Lord and also singing to you. Ang sarap ng pakiramdam nun. Napakasarap ng pakiramdam nun. Ang ating pong Diyos na buhay, He loves music. Because He loves worship. And singing is part of that worship na gustong-gusto ng Diyos. It's even biblical that God Himself sings. God Himself, He dance. Yes. So gustong-gusto po ng Diyos yun. Paminsan-minsan, pag mag-isa ka, umabot ka na hymno man lang, no, sa Diyos. Hindi mo kailangan maglakas ang boses, mamagising lahat na nasa bila. You yourself, in your own, tama lang naman. No? Awitan ng Panginoon. Hindi kinakailangan na magkakasama tayo para awitan siya. Hindi naman kinakailangan sa mga prayers lang tayo maawit. Anytime. Anytime na maramdaman natin, bigla na sumagi sa ating isip yung pag-ibig ng Diyos, sing a song to Him. Subukan ninyo. Iba yung bababang kapayapaan sa atin. Sing a song to the Father. Sing a song to our Lord. Ulitin ko po, kapayapaan ang bababa mula sa Kanya. Ano man yung kalagayan mo, there will be a peace, a different kind of peace na magmumula sa Kanya na bababa sa bawat isa sa atin. Okay? Alam po, marami sa atin maaaring hindi marunong kumanta, but it doesn't matter at all. You're singing to God, not to man. Kung ang tao masyadong mapili, ang Diyos po hindi. Because it is the heart na Kanyang pinakikinggan. At yung awit kasi nagsisilbing halimuyak niya, mabangong halimuyak sa paanan ng ating Diyos. Kaya ganun na lamang yung tuwang ibibigay sa Kanya. Hindi tayo makakabawi sa Diyos ever. Sa lahat ng ibinigay sa atin ng Panginoon, hindi po siya pwedeng suklian. Hindi natin sila mababayaran. Yung sasabihin natin, Lord, hayaan po ninyo, kapag nangyari ito, binigay ninyo, ganito gagawin ko, Panginoon. Hindi kailangan ng Diyos yun. Kapag tumulong ang Diyos, hindi dahil sa hiningi mo lang. Because He loves you so much, He's giving you this thing. Nasa Diyos po, hindi lamang po siya yung Diyos na tumutugon pag hinihingan. Kahit hindi po tayo humihingi, pag nagnaramdaman ng Diyos ang ating pangangailangan, ibibigay po niya ng kusa. Yun po yung kababaang loob ng Diyos. At yun ang nalalaman ni David. Kaya, sa simula pa lamang ng ating binawas, 5 verses lang po ito. Sa simula, kawawang-kawawa siya, di ba? Yung kanyang mga sinasabi. Pero kung mapapansin niyo yung progress ng 1, 2, 3, 4, 5, ang dulo pa rin, verse 5 pa lang, pasasalamat na at kagalakan para sa Diyos. And you know what? Ito sa verse 5, hindi pa po tapos ang kanyang problema. Hindi pa, andyan pa si Absalom. Mangyayari pa lang yung dapat mangyari. Nasa takas pa rin siya eh. Pero nakita natin, because of what he did, and because of what God did sa kanyang quiet time with God, dumating na yung kapayapaan habang hindi pa natatapos yung problema. Ang hirap humarap sa problema kung walang kapayapaan. Kailangan payapa ka kapag humarap ka sa iyong problema. Kasi pag humarap tayo sa problema walang kapayapaan, may mga kakamban na problemang susunod dyan. Kaya maraming tao, may problema na, ang sagot niya, problema rin. Dumami na compound, lalo siyang nabaon sa maraming problema sa buhay. So ulitin ko po, like David, hindi pa nangyayari yung saklolo ng Diyos, may kapayapaan na siya. Because that is faith. Kung hihintayin ni David, na masupil na muna si Absalom saka magkakaroon ng kapayapaan, hindi faith yun.
Kasi hindi ba ang faith is the essence of things, not sin, not yet experienced, and yet you believe on that. Okay? Yung pong faith, yung kapayapaan po, hindi dumadating pagkatapos. Dumarating siya sa kalagitnaan pa lang ng problema. At darating siya because we prayed to God. We blessed the Lord, napakita tayo ng kababaang loob sa Diyos, and then it will come down sa atin. Okay? So, ipag-pray natin yung Lord. Maraming salamat po na tulungan mo ako na sa kasagsagan ng aking problema, dumating na yung kapayapaan. Not after the problem, but in the midst of the problem. Like David himself. And lastly po, siyempre hindi makakaligtas si Absalom. Ano ba nangyari kay Absalom sa pinagagawa niya sa kanyang ama? Ang kinahinat ni Absalom, kinatshort ko na lamang po. Nung nagdidigmaan na sila, si Absalom, yung kanyang tauhan, sa kanyang mga tauhan na David, at nagtatabuhan, or ito nangyari. Ikalawang Samuel 18:9. So nakasagupan ni Absalom ang mga lingkod ni David, ng mismong anak niya. Si Absalom po long hair. Yan, parang Prince Charming. Yan. Long hair po si Absalom. Si Absalom ay nakasakay sa kanyang mola, at ang mola ay nagdaan sa ilalim ng mayabong na mga sanga ng isang malaking ensina or oak. Ang kanyang ulo, na makapal at mahaba ang buhok long hair, ay nasabit sa mga sanga ng puno. At siya'y naiwang nakabitin sa pagitan ng langit at ng lupa. He was hanging in the air because of his hair. Nangyari kay Absalom. Samantalang ang mola, dire-diretso lang tumakbo. Siguro nung mola, asan na yun? Nakasabit na, hindi siya makawala. Ito yung naging sagot ng Diyos. It's so ridiculous to be honest, no? Napaka-seryoso yung digmaan ito, tapos yung mangyayari sa kanya, nakasabit siya din, hindi niya matanggal yung buhok niya. Kaya mag-ingat po sa mga buhok. Samantalang ang molang nasa ilalim niya ay nagpatuloy. Kaya dito sa ikalawang Samuel 18, 14 and 15, medyo gumano na tayo ng konti. Nakipag-usap niya si Joab, nakita niya si Absalom. It's so, nakakahiya to be honest. Inabutan ni General Joab si Absalom nakasabit sa puno. It's so humiliating. Imagine that. Kasi mighty man siya, anak ako ni David. Ako po susunod na hari, and I will do this, and I will do that, something like this and that. Tapos ayan ka ngayon, ha? Nakasabit ka dyan ngayon sa puno, wala kang magawa. Kaya nakatingin si Joab, sabi sa mga tao niya, patayin na to. Alam niyo kung babasahin yung kwento, kayo na po magbasa. Ang daming katwiran ng mga tauhan ni General Joab para patayin si Absalom. Natatakot sila. Crown Prince po yan. Ayaw namin masabit dyan. Lagot naman kami kay Haring David and so on and so forth. Kaya sabi ni Joab ngayon, okay, na magkagayoy sinabi ni Joab, hindi ako magsasayang ng panahon na gaya nito sa inyo. Ayaw talaga Takot silang lahat. Takot. Kaya ang ginawa ni Joab, at siya'y kumuha ng 3 palaso sa kanyang kamay at itinusok yung 3 palaso, itinusok sa puso ni Absalom habang siya'y buhay pa sa gitna ng ensina, habang siya'y nakasabit doon. 3 sa puso. Hindi lamang yon. Verse 15. 10 kabataang lalaki, kasi nakita nila, pwede pala talaga. 10 kabataang lalaki na tagadala ng sandating Joab ang pumalibot ngayon. 10 yan pumalibot dun kay Absalom, at kanilang pinatay si Absalom. Kanya-kanya na sila, 10. Actually, overkill yung ginawa nila kay Absalom. Overkill sa over-sin na kanyang ginawa. Hindi lamang po yun. After po nito, anong ginawa sa katawan ni Absalom na luray-luray na dahil sa mga ginawa ng pagsaksak? Itinapon po sa bangin. You know what will happen there? Kakainin siya ng iba't ibang klase ng hayop, ng mga insekto, ng mga uod. Walang ka-royal sa naganap kay Absalom dahil sa over-sin na kanyang ginawa kay David, indirectly sa Diyos. Kaya nga po sinabi rin ni David, di ba? We must kiss the Son, and that's the Lord Jesus Christ. Yung araw po kasi tawag sa kanya, Son. Kasi si David, sumasa kanya ang Diyos. He's the man after God's own heart. At meron din pong theology si David by that time about the Messiah. Yung pong si Jesus Christ, yung Messiah, ang tawag sa kanya sa Old Testament, the Son, big S.
unless you kiss the Son, yung Messiah, you will have the wrath of God. At yun mismo nangyari kay Absalom. Nakita ninyo kung gaano yung justice na ibinibigay ng Diyos sa mga taong yumuyurak sa kanyang anak na indirectly, siya mismo ang siyang niyuyurakan. Overkill. Overkill. Parang hindi tao, parang hindi anak ng hari yung pinatay at inihagis sa bangin. Pinatutunayan doon because of what Absalom does, he is nothing in the sight of God. Yan po ang kahinatnan ng mga tao who are against God. Pag tinignan sila ng Panginoon, hindi lamang sila living dead. You are nothing to me. So ito yung hinihintay ni David after many, many days. Pero yung kapayapaan, sumakanya na nang kausapin niya ang ating Panginoon. So, don't be like Absalom. Kailanman po yung any kind of rebellion, hindi po yan magtatagumpay. Whether rebellion against God directly, or rebellion against those people na ginagamit ng Diyos. Kung talagang ang Panginoon nandun sa taong yun, and you rebelled against this person na ipinadala ng Panginoon, then you are against God Himself. At expect mo na yung worst kind of punishment or destruction na pwedeng ibigay ng Diyos sa kanila. Okay, so do not be like Absalom, but we must be like whom? David himself.